Good morning everyone. It's already 10:30. Ito ako. Balik ng district. May mga reports, may mga documents. So, yan. I am here, Santo Niño, Barangay Santo Niño, Paranas, Samar. Okay. Madulas ang daan. Whew. So, kung pauwi ako ngayon, I think this is 30 minutes trek. Yes, hiking. 30 minutes na hiking. Taas yung akitan natin. Yung Mount Busay. Pangalawang mataas na bundok dito ng Paranas, Samar. Yung una ay Mount Cambotod papuntang Anagasi. Ngayon naman itong Mount Busay. So let's go. Kiyatan na. Look. Yeah. Pa lang. 10 minutes pa lang. Nakapagod na. Oh. Taas pa to. Mount Busay ng Barangay Santo Niño, Paranas, Samar. Let's go. Yeah. Medyo madulas yung daan natin. Malakas yung ulan kahapon. Madulas. There you go. Taas pa yan. So, ano yung content natin ngayon? Sige, pag-usapan natin yung work ko, kung how many years in service na ako sa DepEd. So, let's go. Hello, I am Lotrayan Abantaw Mabingnay, Paranas, Samar. I am a teacher, a rider, taekwondo coach, sweet lover. Ano pa? I am also a volunteer, fire rescue volunteer of Kabalikat Civicom. So 10 years since almost 12 years na ako in service.
So, paano ako napunta dito sa bundok? Grinab ko kasi yung opportunity na mag teacher in charge or school head. I was classroom teacher sa Right to Central Parana Samar. Nasa town proper na ako noon. 10 years as a classroom teacher. Active on any activities, any extracurricular activities like marching band. 10 years also as trainer of marching band. 10 years also as coach in taekwondo. Woo! So I was a grade 4. You know, taas yan. Yung advisory class ko is grade 4. And I am handling 4, 5, 6 for MAPE, English, Math, ESP. Yun yung mga subjects na tinuturo ko doon. Tapos, sumasala rin ako sa mga academic activities like press con. Ano to? Pang, taas yan. So, year 2016, nakasala rin ako ng regional press con. So, thank you to Ma'am Mylene Labini for the opportunity. Nako, wrong way. Then, I was an bra coach for elementary. Looking forward, makuha ko rin ngayon yung Ibra coaching. Tapos yun nga, I am preparing for the inquest, gathering documents, kasi yung pag 5 years in service as teacher 3, yun yung prepare ko makasama sa inquest takers, kasi yung requirements ay at least 5 years as teacher 3. And then ay kita, nag-file rin ako as MT, master teacher. Nag-apply rin ako. So, dalawa actually yung in-applyan ko. Master teacher, tsaka head teacher. Yung time na yon, teacher 3 ako nun sa Central. 5 years in service as teacher 3. So, yun, nag-apply ako. Taas na. Sabi ko, which comes first na lang. Yung sabi ko kay Daddy God, which comes first. Ayun, nag-apply ko sa dalawa. Then una nag-beep up. Una nagbigay ng notification
ay yung HT application ko. Ay. So, nag-process ako up to pahinga muna dito. Nag-process ako up to nakita yung points ko. So, I was not qualified for an HT dahil wala daw akong school. Tsaka IPCRF pa yung gamit ko. Woo! Yan o. Nandun sa baba yung Santo Niño. At I think 20 minutes or 30 minutes na ako umaakyat. So yun, na-DQ ako at first time ko yun maka-feel ng na-disqualified ako. So wala. But anyway, patuloy lang. Then while I am having my lesson sa grade 6 yata yun, doon sa Central School, pinatawag ako ng aming district supervisor. Shout out to Ma'am Maricel. So pinapatawag daw ako kasi mayroon daw reklamo sa akin ng isang parent. So pumunta agad ako doon. Tanong ng tanong, bakit, anong problema, sino yung nagreklamo, ano yung kasalanan ko. And without knowing, it's a prank lang pala ng aming district supervisor. So she was actually offering me and school para mag-TIC. And it was Anagasi Elementary School. But hindi ko pa actually alam yun noon kung malayo ba yung Anagasi. So sabi ko kay Ma'am Michelle na pag-iisipan ko, itatanong ko muna sa parents ko. Kasi actually from Ma'am Cristita Marabot, yung time pa niya yun, siya pa yung supervisor namin, ay nag-o-offer na yun siya sa akin na mag-TIC, but hindi ko muna grinab kasi that time under medication pa yung father ko, tapos walang ibang mag-aasikaso sa parents ko. So hindi ko lang muna nun grinab, but now sabi ko kay Ma'am Maricel na pag-isipan ko. Then yun nga, sinabi ko sa parents ko, sabi ng mother ko na i-grab ko na daw kasi baka hindi na ako mabigyan ng opportunity next time. So kunting tiis lang, sabi ng mother ko. So yun, grab ko na. At noong time, sinama ko ni Ma'am Maricel sa ano yun, pagduawa. Okay. So, punta kami ng Anagasi. Nako, ang layo pala. Hindi lang Anagasi, yung mga far-flung schools pinuntahan namin. So siyempre tayo, hindi naman tayo marunong, or hindi naman tayo marunong umayaw. Always go. Yun yung mindset natin. Hanggat kaya, lalaban. So sama ko. Tapos yun, in-install ako sa Anagasi ES. At yun, naging teacher in charge ako doon. Tapos on my first week doon, talagang marami yung pumapasok sa
isipan ko na projects, na activities para sa mga bata. Kasi gusto ko ma-feel, ma-experience ng mga bata kung ano yung na-experience ng mga learners sa Central or sa mga Caroline schools. Kasi kawawa ng mga bata dun. Yes. So sabi ko, gawin ko yung mga kaya ko. Ginamit ko yung network ko, yung networking, yung mga groups ko. Tapos sabi ni Ma'am Michelle na make a voice for Anagasi Elementary School. So there you go. Sarap, ganda kapag kasama mo si Daddy God. Nare-realize talaga yung activities mo. Nagiging successful. So, yun yung story ko about sa work. And now, nandito na ako ngayon sa Santo Niño, bagong school head. From 5 to 6 hours walk and hike sa Anagasi. Ngayon, trek. Napakataas na Mount Busay, Santo Niño. Almost 2 hours kasama na yung pahinga. So we're looking forward for many more projects, activities for Santo Niño Elementary School. Let's make a voice in that one for quality education. Sana may patutunguhan itong sacrifice natin. Yan yung Santo Niño Elementary School. Kasi hindi lahat ng oras ay malakas tayo. Hanggat kaya pa, sige, laban tayo. Bigay natin yung kaya natin may bigay para sa school, para sa bata, para sa bayan. Let's go! At now, nandun na nandun yung tuktok ng Mount. Sana, nakita ba? Ayun, yung peak ng Mount Busay. So hindi tayo dadaan doon kasi napakataas na, taka mainit. Dito lang tayo magsusurkat. Hindi kaya. It's almost 11 o'clock. Wow! 30 minutes. Woo! Kapagod guys. But laban. Matatag. Kaya pa! Pinutol ko lang kasi mainit. Baka masira yung phone ko. So yun nga, to continue. So marami nagsasabi na na-demote daw ako. Tapos may nagsasabi rin na wrong decision. Kasi nasa central school na ako, nasa town proper na ako, pumunta pa daw ako sa bundok. Maganda na yung situation ko doon. But anyway, it's my choice naman and I have a goal to achieve. Matanda na tayo at meron tayong
binubuong family. So, meron akong age limit na dapat pagdating ko sa edad na yan, nakuha ko na yung goal ko, yung dream ko. Yan. Kung hindi man pala rin dito, baka sa Canada. Okay. So anyway, just trust the process. And tiwala lang tayo dun kay Daddy God. Lagi tayong magdasal sa anong pagsubok ng darating. Bigyan lang tayo ng magandang life, iwas sa sakit, tsaka i-guide lang tayo. Let's go, nandito na ako. Oh, ilang oras pa yun? Parang 1 hour yata ako ng lakad. So nandito na dun yung motor ko. Diyan. Let's go. So from here to Town Proper Paranas, I think 40 minutes pa. Yes, 40 minutes pa yung pag-travel. Magbiyahe ng motor ko. You know? Si Maxi. So, ito muna tayo. Silong muna. Pakainit. Ang init ng panahon. Ito muna. Rest muna tayo dito. Ay! Yun yung bundok. Pangalawang bundok. And, pasunod niyan, yung Mount Busay na mataas. So, let's go. Para sa bata, para sa bayan. Gurong Agila. Here.